a lot of experience sa showbiz. How come na napunta po kayo sa Marites University? Pwede nyo bang i-share yung story kung paano kayo na-invita? Hindi ko alam niya. Ba't ako napunta dyan? Punta nandito. Hindi ko naman nire-regret. Gusto ko na. Siyempre, kumbaga, sanay ako nun sa camera, di ba? Nagkaroon ako ng TV show rin, di ba? Mga talk show. So, nung Daddy Wawi Rojas, of course, yung manager ni Joaquin Dumagoso, na sabi sa akin yun, gusto kong kausapin ni Yorme. Sasabihin niya ata sa yung something. Hindi sinasabi kung ano yun. So sabi niya, pasyal ka sa usap tayo, meron akong sasabihin sa'yo. Di, punta ako without expectation kung ano man yun. Tapos sabi niya, Jun, bubuo ako ng ganyan, ng Marites University channel. Welcome to Marites University! Nung magkaroon na nga ng pandemic na gusto niyang mag-try sa digital, sabi ko that's good. Dahil nung pandemic, trinay ko na rin mag-vlog, iba. Lalo ito na yung Unbettable channel. And then, nung trinay ko na itong Marites University, super iba na siya kasi working with young and brilliant young minds. Tapos, iba na yung platform. So talagang at first, apprehensive ako. Actually, nung unang ko, hindi ayoko, ganon. Kasi hindi naman talaga ako, sa totoo lang, ayoko nang humaharap sa camera hanggat maaari. Hindi ako yung tipong, parang gusto ng exposure, ng ganyan. Siyempre nagulat ako, siyempre, kumbaga, papasok sa digital world, di ko alam yan, di ba? Siyempre, sabi niya, humahan ka ng kasama mo, ganyan. Ako na yung pinahanap na gusto niya, merong Korean, K-pop, na uso noon, that time, meron sa sports, ganyan. Sige. Ako yung, tapos isama mo sila dito, mag-meeting tayo para malaman nila yung plano ko. Hindi ko makakalimutan, it was December of 2022 pa, di ba? Nag-start tayo, tama ba? 2023, di ba? So, yon, in-approach niya ako, sabi sa akin ni Dean, kung gusto ko, kung okay ako, na maging isa sa mga host ng isang YouTube showbiz podcast. Eto na, sinabi ko, eto na yun, sama ko si Ambet tsaka si Rose. And everything. Tapos talk. Hanggang sa nabuo na ngayon, Marites University. Ate muna ako sa inyo, good morning, good afternoon, good evening, good morning. Shock! para siyang sumasabog na bomba kasi lalo pat ang dadaldal, lahat may mga opinion sa bawat issue. Alam mo, minsan, yung very first episode namin, although ako, kumbaga sasabihin mo ng veterano at sanay na ako, ang hirap sumabay kasi kinakapa mo yung mga kasamahan mo na, especially yung first time na humarap sa ganitong platform na sino yung ina-address nating audience? Paano natin sila gustong paano natin sila gustong balansehin ang mga bagay-bagay sa kanila or mga issue na dapat nilang higit na naiintindihan. May struggle nung una, but eventually, syempre madali, dahil nga sabi mo nga magkakasama naman kami for the longest time, ang dali naming nakapa. Pero parang nung naka-ere na kami, parang kahit pa paano medyo fluid, not fluid siguro, pero kahit pa paano, parang nagbabantoy na lang kaming tatlo. Tatlo pa lang, tama ba? Tatlo pa lang kami noon, di ba? Parang nagbabantoy lang kaming tatlo noon, parang usual lang. Yun. Hanggang sa tumagal-tagal, medyo na used to it ka na. Itong Marites, hindi lang seryosong entertainment, di ba? Kasi kakaibang, kanya-kanya ito, wala script, kung ano yung lumalabas sa bibig namin, yun yung nire-report namin, nagkakamali, nagbabakil, walang pagkakamali, ang goal lang, yun ang pumasok masaya rin, kumbaga, masaya na nga kaming tatlo, nadagdag pa to, yung, kumbaga, talagang hikay rin yung, kumbaga, marunong din makisama, hindi yung pa-intellectual, pa-ganyan, or what. Di ba, Sir Patrick told us na we need a new one, parang pang fourth host. So, naisip ko si Mr. Fu. So, I suggest Mr. Fu. Ating bagong ang Mega Marites, Mr. Fu! Ganon! Napadaan lang ako. Hindi. Hindi, ganito yan.
yung Marites University, kasi di ba 2 taon na ang Marites University, ako mag-1 taon pa lang ako sa show. Kasi nakikita ko na siya online. Although hindi ko talaga siya napapanood ng full episode. Pero bilang kilala ko si Ambet, kilala ko si June, kilala ko si Rose. So parang may isang pagkakataon na kinongratulate ko pa si June. Kasi nag-host ako ng isang press con, tapos nandun si June. Tapos kinongratulate ko siya. Sabi ko, huy, napapanood kay Marites University. In fairness, ang glossy. Yun ang sabi ko sa kanya. And then, nag-thank you siya. Sabi niya, babatiin daw niya ako sa show. Ewan ko lang kung ni-etchos ako ni June. Tapos, eto naman si Rose, nakita ko sa IG. Kasi parang may pinost siya na Marites University, tapos nakita ko. So ang ginawa ko, diniem ko si Rose. Sabi ko, uy, congratulations, nakita ko nga si June, ganyan-ganyan. Ang Rose ang nagsabi na gusto mo mag-guest. Tapos sabi niya, kasi wala si Ambet na sa US noong time na yon. And I asked Mr. Puden. And at that time naman, para naman talagang timing lahat, di ba? So nung sinabi kong go, binigay kagad niya ang number ko kay Patrick ng Scott Media. Si Patrick, wala pang, parang pagkabigay pa lang niya, parang after 10 minutes, tumatawag na. So, ang sabi lang ni Patrick, mag-guest ako for 2 episodes. Kasi nga wala si Ambet. So, sabi ko, go! So, dumating ako, nag-guest ako, and then, bago pa ako sumalang dun sa second episode na commitment ko, tinanong na kagad ako ni Patrick kung okay lang ba sa akin maging regular host. Ang una kong concern, paano si Ambet? Dahil wala si Ambet. Tapos ako, paano si Ambet? Kasi syempre ayoko naman yung papasok ako tapos may mawawala. Ang sagot ni Patrick, hindi, you will be the 4th host. Nung sinabi niya sa akin yon, go na ako. At least wala mawawala at madadagdagan lang. So, doon nagsimula. Mas naging okay, mas naging relax, para mas naging masaya with Mr. Fu around. Ang daling na pag-usapan, and then ang nagustuhan ko, isa sa mga nagustuhan ko sa chemistry o sa tandem namin is yung marunong magbigayan ng pagdating sa mga balita. Alam mo yun, pag binalita na nung isa, okay na, ganito tayo. Tapos, ang maganda, kahit may mga opposing views kami, lahat na ipapahayag namin dun sa programa. So, yun ang ikinaganda. Yung pangit, wag na. Charot! Malaking tulong talaga na magkakakilala kami. So, kapag nagba-blind item ka, kumbaga nadadagdagdagan yung saya. Kasi syempre, hindi ka naman nila hahayaan na ikaw lang yung nagsasalita. Syempre, meron silang side comment, meron silang sasabihin, ganyan. So, nakakadagdag siya doon sa flavor ng blind item. Kasi nung dati na nagba-blind item ako mag-isa, medyo effort yon na talagang kailangan walang dead air, na kailangan talaga ma-sustain mo yung narrative mo pag nagbibigay ka ng blind item. Pero dito 4 kami. So nakakatuwa kasi nga mas nagiging masaya yung blind item. Pagbibigay ng suporta, dahil yun na nga, ang mga Pilipino in general talaga, una, mahilig talaga sa chismis. Pangalawa, escape talaga nila yan sa sobrang stress sa buhay, toxic na mga paligid, sobrang negativity, etc. To the point na yung sarili nilang negative feelings and expressions na ilalabas nila sa mga programang gaya ng Marites. Kasi paiba-iba yung tao sa showbiz. Di ba? Come and go ng artista. Di ba? Pero ilan lang yung tumatagal. Yung talagang sumisikat. Matagal na matagal. So, maraming artista kasi. Maraming gusto mag-artista. Mula bata, lahat yan. Darating na. Kamaga, meron at may paulit-ulit na balitang showbiz. Pero iba yung karakter. Diba? Same plot, same story. Pero iba yung karakter. Diba? Meron changes nun sa karakter. Saya lang. Hindi. Kasi sa kultura natin, talaga tayo mahilig talaga tayo sa showbiz, mahilig talaga tayo sa chismis. So, kung meron mang silang matutunan doon sa storya na naibigay, bonus na yon. Pero basically, entertainment talaga siya para sa mga tao, may mga manonood. So, entertainment siya. So, thank you sa inyo. Kasi syempre, kung wala naman tong mga subscribers natin, itong ating mga may tawag tayo sa kanila, mga Dean's Listers din, di ba? At yung mga nakiki-interact din sa atin during live. Syempre, hindi naman natin marireach to, no? Hindi siyempre natutuwa kami na naniniwala sila sa amin na andito kami nagbibigay, nag-report, nag-opinion, sasabi ng
gusto namin sabihin na patuloy pa rin silang nandyan, di ba? Kumaga, malalaman mo na may bago, may mawawala, may darating. Yung gano'n lang naman kagaya artista yan May darating na subscribers, may alis na subscribers. Gano'n lang yan. Parang on and off lang, di ba? May gusto sa'yo, merong wala, di ba? Ang importante, nakakapagpasaya kami, nakakapag-report kami ng maayos. And syempre, yung mensahe ko naman syempre sa mga kamarites natin, diba? Tuloy-tuloy lang nating bulabugin ang buong showbiz universe. Kapit kamay lang tayo. May ganon. Sa ating mga kamarites dyan, ako po ang inyong lingkod, ang inyong unbearable Professor Ambet Nabus. Patuloy pong nagpapasalamat sa inyo dahil sabi ko nga po, kung wala po kayo, wala rin po kami dito. Dahil po ito yung mga numero laba, mga bilang lang, ang subscription, ang mga subscribers po natin na kagaya ninyo, na patuloy na naniniwala at nagtitiwala, may respeto at nire-respeto din namin po, ay nandiyan dyan po tayo hanggat nagsasamahan po tayo at nag-i-enjoy po kayo sa amin. Nandito po kami sa Maritas University para maghatid ng mga gusto ninyong malaman, marinig at maramdaman. Konting ingat lang, di ba? Wow, di ba? Mahal namin kayo. Maraming salamat po.